So, paano ba tayo magkakaroon ng undivided obedience sa Diyos? Kasi syempre, kung minahal tayo ng Diyos at mahal din natin siya, ay gusto natin ipakita sa Kanya na hindi lang sa salita yung pagmamahal natin sa Kanya, kundi pati na sa gawa. So, una, follow God's word seriously. Kung talagang gusto mo siyang sundin, follow God's word seriously. Pangalawa, hold fast to God faithfully. At pangatlo, reveal God's wisdom through your life. So, pag-usapan muna natin yung una. Follow God's word seriously. So, bago natin basahin ang talata na pag-uusapan natin ngayon ay alamin muna natin yung context nito. Noong unang panahon kasi na yon, ang mga Israelita ay malapit nang pumasok sa Promised Land. Matagal silang naglakbay sa ilang at nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita rin nila yung provision niya. Nakita nila yung katapatan niya sa pagbibigay ng lahat ng kailangan nila dun sa disyerto at ang pagdisiplin ng Diyos sa kanila kung sila naman ay nagre-rebelde at tumatalikod sa Kanya. Ibig sabihin, hindi sila sumusunod. Ngayon naman, bago sila pumasok sa panibagong season ng buhay nila, kasi finally makakapasok na sila sa lupain na pinangako sa kanila ng Diyos. Pero binigyan muna sila ng tagubilin ng Diyos na kailangan nila upang sila ay magtagumpay at maranasan ang mabuting plano ng Diyos sa kanila doon sa lupain na ipinangako sa kanila. Basahin natin ang tagubilin ng Diyos sa kanila sa Deuteronomy 4:1-2. Pakatapos sinabi ni Moses sa mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ituturo ko sa inyo. Sundin ninyo ito para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Huwag ninyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyo itong sundin. Sabi sa talata, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin. Ang salitang pakinggan dito ay hindi lang nangangahulugang narinig natin gamit yung tenga. Alam mo, sa pananaw ng Biblia, ang tunay na pakikinig talaga ay may kasamang pagtanggap at pagsunod doon sa binabasa natin o naririnig nating salita ng Diyos. Hindi sinabi ni Moses, makinig kayo para madagdagan ng inyong kaalaman sa Diyos. Kundi ang ibig sabihin ng pakinggan ninyo ay tatanggapin nila ang utos at susundin. Ang ibig sabihin, dahil sa ang Diyos ang nagbigay ng utos at tuntunin, ay ituturing nila ito na authority ng kanilang buhay. Ang ibig sabihin, ang utos at tuntunin ng Diyos ang magpapatakbo ng kanilang buhay sa araw-araw. Ang ibig sabihin, simula sa paggising mo sa umaga, ay sinisigurado mo na makuha mo mula sa Diyos yung kanyang bagong revelation at direction para masunod mo ito. Kasi ito ang authority sa buhay mo. Palagi mo babalikan at papakinggan para sundin. Tingnan mo, sabi sa talata, sundin ninyo ito. Pansinin mo kaibigan na matapos sabihin ni Moses na makinig sila, agad niyang sinabi na sundin nila ito. Ang ibig sabihin, ang pakikinig at pagsunod ay magkasama. Hindi sapat na alam natin ang kalooban ng Diyos. Hindi sapat na sang-ayon tayo sa direksyon ng Diyos sa atin. Maganda yung message, tama naman si pastor agree ako, amen. No, kulang yun kasi ang tunay na response sa salita ng Diyos ay pagsunod. Sinabi na sundin ay command. Ang ibig sabihin, ang panuntunan ng Diyos ay hindi isang option, kundi ito ay utos na kailangan sundin. Nakakalungkot kasi minsan nakikinig tayo sa mensahe ng Diyos para lang ma-encourage kasi may pinagdadaanan tayo. Okay naman yan. Nais ng Diyos na pakinggan natin siya para magkaroon tayo ng kalakasan sa tuwing binabasa natin yung kanyang mga pangako. Pero hindi yan nagtatapos sa pakikinig, kundi matapos kang i-encourage ng salita ng Diyos ay hakbang ka na may confidence. Susunod ka na dahil nagtitiwala ka sa sinabi niyang pangako sa iyo. Minsan naman kaya tayo nakikinig sa mensahe o nagsisearch sa internet patungkol sa meaning ng isang talata ay para lang magkaroon tayo ng bagong insight o kaya para lang may maibigay ka na insight sa tuwing nagmi-meeting kayo sa inyong mission group. Mabuti ito kaibigan pero hindi ito pakikinig kung walang pagsunod. Kaya nga, hindi sapat na sabihin natin, nagbabasa ako ng isang chapter ng Bible sa isang araw. Hindi. Ang tanong ay, ano ang application mo? Hindi sapat na nakapag-worship ka pag Sunday, kundi ang tanong ay, ano ang application mo? Ikaw ba yung tipong habang nag-worship ka ay nagtitake ka ng notes kasi
Ginagawan mo ng plano kung paano mo mai-apply ito sa iyong buong linggo? Lord, tulungan mo ako na ibahagi kita sa aking kaopisina. Yayayain ko siya sa Monday mag-lunch tapos isi-share ko ang kaligtasan na inaalok mo sa kanya. Natatakot po ako kasi baka ma-reject ako. Pero sabi mo kanina sa Romans 10:15, kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Gusto ko po magdala ng magandang balita ng kaligtasan sa aking kaibigan bukas, kaya tulungan niyo po ako. Yun, kaibigan, ang nakikinig at sumusunod. Kapag sinabi ng Diyos na magpatawad, ang obedience ay hindi lamang sinabi mo, tama, kailangan ko magpatawad. No, hindi yun hihinto doon, kundi ang obedience ay ang actual na pagsunod. Lord, magme-message po ako sa taong naka-offend sa akin mamaya at mag-apologize din ako kasi may kasalanan din po ako. Then, ano daw ang dahilan kung bakit tayo susunod sa panuntunan ng Diyos? Ang sabi ay, para mabuhay kayo. Ang ibig sabihin, ang utos ng Diyos ay hindi para pahirapan tayo, kundi para magkaroon ng buhay na may sigla. Magkaroon ito ng kulay o meaning at purpose. Ang ibig sabihin, ang mga utos ng Diyos ay daan patungo sa buhay na nais niyang maranasan ng kanyang bayan. Alalahanin natin na ang Diyos ang may likha sa atin. Alam niya kung paano gumagana ang buhay ng isang tao. Alam niya kung ano ang sisira sa atin at kung ano ang mag-iingat sa atin. Hindi ibig sabihin na ang taong sumusunod ay hindi na makakaranas ng hirap. Pero ang pagsunod ay naglalagay sa atin sa landas na kung saan naroon ng Diyos na gumagabay sa atin at landas na kung saan nararanasan natin ang presensya niya sa ating buhay. Kasi kung wala siya sa buhay natin, patay ang buhay, kaibigan. Walang reason para mabuhay. Lahat ng gagawin natin ay meaningless. Kahit marami kang pera, kung wala kang malapit na relasyon sa Diyos, wala kang intimacy sa Kanya, ang buhay ay patay, meaningless. Pero kung nasa atin siya, tapos sumusunod tayo sa Kanya, ay may malapit tayong ugnayan sa Kanya. At pag may malapit kang ugnayan sa Diyos na buhay, yun ang totoong buhay. Kaya nga kaibigan, follow God's Word seriously. Kasi kung hindi ka susunod, ay yan ang magpapahiwalay sa iyo sa Diyos. Maaaring may relationship ka sa Diyos bilang anak niya dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, pero kung hindi mo sineseryoso na sundin ang kalooban niya, ay nasisira ang iyong fellowship sa Kanya. Naghihiwalay ito sa'yo sa Kanya. Sabi nga sa Isaiah 59:1-2, hindi maikli ang kamay ni Yahweh upang hindi siya makapagligtas, ni bingi ang kanyang tainga upang hindi makarinig. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkakahiwalay ninyo sa Diyos. Dahil sa inyong mga kasalanan, hindi niya kayo pinapansin. Parang sinasabi ng talata na kung feeling mo ang layo-layo ng Diyos, ay hindi naman yun dahil wala siyang kakayanan na marinig ka o kakayanan na abutin ka at tulungan. Pero maaring meron kang hindi sinusunod, kaibigan. Sabi diyan, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkahiwalay ninyo sa Diyos. Sabi pa sa Micah 3:4, darating ang araw na kayo'y dadaing kay Yahweh. Ngunit, hindi niya kayo tutugunin. Hindi niya kayo papakinggan dahil sa inyong mga kasamaang ginawa. Kaibigan, hindi mo kailangan pumatay ng tao para masabing masama yung ginawa mo. Yun lang hindi mo pinapansin ng Diyos. Yun lang hindi mo sinusunod. Yung obvious na sinabi niya na sa yung will niya, hindi mo sinusunod. Kaibigan, kasamaan ito sa harap niya. Ito ay rebellion. Kaibigan, ito yung nakakatakot. Yung tipong humihiling ka sa Diyos, nananalangin ka pero hindi ka niya sinasagot at nagtataka ka kasi ang tahimik niya at ang layo niya. Parang yung panalangin mo, bumabangga lang sa bubong ng bahay tapos tumatalbog pabalik sa'yo. Kasi baka mamaya may sinasabi siya sa'yo patungkol sa marriage mo, patungkol sa parenting, sa mga katrabaho pero ayaw mo sundin. Kaibigan, kung malayo ang Diyos sa atin, walang buhay. Kaya sabi sa mga lalaki sa unang Pedro 3:7, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito. Ibig sabihin, sundin upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Kaibigan, ang ating pagsuway ay hahadlang sa ating panalangin. Kaya sabi ng Diyos, makinig kayo at sumunod upang magkaroon kayo ng buhay. Then, hindi lang buhay na makabuluhan ang gusto niyang
niyang ibigay kung sumusunod tayo sa Kanya. Sabi sa talata, para daw makapanirahan sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Wow! Ang lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos ay land of flowing milk and honey. Grabe! Ang sabi, ang lupain doon ay masagana. Kahit anong itanim mo, mabubuhay. Ang mga alaga nilang hayop, dadami. Doon kasi napakaganda ng lugar para sa kanilang livestock. Ano ibig sabihin nito? Ang pagsunod sa Diyos ay daan para maranasan natin ang blessing ng Diyos. Now, hindi ako nagpo-promote ng prosperity gospel kasi yung prosperity gospel nangangako na yayaman ka, basta member ka at kiniklaim mo na yayaman ka. No, ang sabi ng Diyos ay kung susunod sila ay makakapanirahan sila doon sa pinagpalang lupain. Ang ibig sabihin, ang pagsunod at blessing magkasama. Sabi din sa Deuteronomy 6:17-18, sundin ninyong mabuti ang mga utos, mga tuntunin at mga batas na ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Gawin ninyo ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh upang maging mabuti ang inyong kalagayan. Kaibigan, gusto mo bang maging mabuti ang iyong kalagayan? Kung gusto mo, ay sabi sa talata, sundin ninyong mabuti ang mga utos, mga tuntunin at mga batas ng inyong Diyos. Bagamat hindi na tayo sakop ng Old Testament law, ay parehas pa din ang principle. Ang ibig sabihin, ang puso ng Diyos patungkol sa kung ano ang tama at mali ay timeless. Ang kanyang kalooban ay parehas pa din hanggang ngayon. Ang kanyang mission at plano ay parehas pa din hanggang ngayon. Kaya nga seryosohin natin ang pagsunod at magiging mabuti ang ating kalagayan. Sabi pa sa Joshua 1:7-8, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ng ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, ang ibig sabihin, kung sinusunod mo ang salita ng Diyos, ano mangyayari? Iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Kaibigan, gusto mo bang magtagumpay? Ang sabi ay, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang inuutos sa iyo ni Moses. Ibig sabihin ay seryosohin mo na sundin ang salita ng Diyos. Then sabi dyan, ito ay yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kaya nga ang tanong, kung seryoso talaga tayo sumunod sa Diyos, ay binibigyan mo ba ng oras ang pagbabasa ng kanyang salita? Inaalam mo ba ang direksyon ng Diyos sa iyo araw-araw at sinusunod? Then, sabi sa Lucas 11:28, subalit sinabi niya, sa halip mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Again, kung tinutupad mo ang salita ng Diyos, ikaw ay blessed. Then, John 13:17, ngayong araw, alam na ninyo ang mga bagay na ito. Mapalad kayo kung isasagawa ninyo ang mga ito. Kaibigan, follow God's Word seriously. Kaya kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, ay huwag mo lang alamin kung anong ibig sabihin nito, kundi alamin mo kung paano mo ito i-apply sa buhay mo practically. Sabi sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaibigan, huwag mo gawing goal lang na matapos mo basahin ng Bible, kundi gawin mo ding goal na araw-araw may apply mo ang sinasabi sa'yo ng Diyos. Kaya ang ating conversation time na binabahagi natin sa ating mga GC ay importante na may nakalagay na ano ang aking gagawin. Kasi matapos mong marinig yung sinabi ng Diyos, number 1, ano yung sinabi ng Diyos? Nilalagay natin doon, yung talata. And then number 2, ano yung aking pagkaunawa? Ano yung pagkaintindi mo doon? And then number 3, lalagay mo, ano ang aking gagawin? Kasi kung hindi natin ito i-apply, ay dinadaya lang natin ang ating sarili.
O nakapagbasa na ako ng verse share ko nga itong verse na ito. No, kaibigan, hindi yun natatapos doon. Lagyan mo yan ng ano ang aking gagawin. Paano mo yan i-apply sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong katrabaho, sa iyong ministry, sa mga taong nakasakit sa iyo. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo, pero kakausapin at kakausapin ka ng Diyos at bibigyan ka niya ng instruction. At kapag natanggap mo yung verse, yung instruction na yon, gagawan mo yun agad ng application. Nagpapagod lang tayo kasi kapag hindi natin ina-apply yung salita ng Diyos, grabe, sayang yung effort natin. Pero hindi tayo mapagpapala ng Diyos kung walang application. Bakit? Kasi mas importante sa Diyos ang dami ng sinunod mo kaysa sa dami ng binasa mo. Kaya nga, follow God's Word seriously. So,